Diba? Then, bring the patient into supine position. Kapag nasa supine position na siya, saka mo na siya pwede i-miter. At, huwag niya i-miter na nakatagilid ang patient. Paano pag matulog ang mag-miter? Pagod na yung pasyente. Pero tuck and miter lang po ito. Apo, ganito yun. Ganito yung nila. Pag ang ating kama ay may headboard, may footboard, hindi tayo pwedeng gumawa ng miter sa base. Kasi dalawang klaseng miter. Side miter, base miter. But since we have a headboard and footboard, the only thing that will be possible is the side miter. So, nandiyan yan. Pag side miter, tack the base, tack the base. Okay? Dalawa dito, dalawa doon. Game. Upo, ma'am. Upo. Body mechanics. Tack the base. Base lang, ma'am, ha? Tack mo lang muna yung base. Ito lang, ito. Ito. Okay. Anali lang. Huwag niyo munang gawin dyan. Nakalapit kayo. Pagandahan to, ha? Kahit may pasyente. Pagandahan ng miter. Ito yung base, ma'am. Ito lang ang tinako, ha? Ito lang. Hindi, ito side to, eh. O, yan. Tapos, ma'am, wala kayo kung 45 degrees o 90 degrees. Dukutin. Gawa ng triangle. Ayoko nang gumaganito, ha? Ayoko nang gumaganito. Hindi ganyan ang tamang paggawa ng miter. Nilulukot nila yung uniforme. Lukot! Patong. Diba may triangle na nakalaylay? Yung triangle na nakalaylay lang muna ang itatangin. Okay? Tapos lagay yung kamay sa corner. Ayaw gumawa niyan, Ngende. Kayo gusto